Babasahin po natin ito mga pre, no? Ayon dito, ayon po dito mga pre, Baste Duterte humingi ng tulong sa China para sa paglikas ng mga Pinoy sa Middle East. Humingi daw po ng tulong si Baste sa China. Okay, ayon po dito sa ating binabasa. Kung hihingi ka ng tulong sa China, okay, wala rin namang magagawa yung China, Baste. Wala rin magagawa yung China. Alam nyo bakit? Giyera dun eh. 'Di ba? Giyera dun, hindi naman pwede magpadala ka ng private jet doon, tapos lalapag na lang bigla. Tapos papasakayin mo yung mga yung mga kapwa natin Pilipino doon. Manganganib yung buhay nila. Ano yan? Gusto mo silang i-sacrifice? 'Di ba? Sinasabi mo ba yan, Baste, para magmukhang walang ginagawa yung administrasyon ni PBBM? Ha? Para sa akin po itong ginagawa ni Basti na to, isang lang to, drama. Na kunyari, concern siya sa mga taong nandun na naiipit sa giyera, pero ang katotohanan, hindi naman po talaga. Diba? Wala po talagang pakiyan itong si Basti. Diba? Pakialam ni Basti dyan. Yung mga kapwa nga natin Pilipino na winawater cannon ng mga Chinese dyan, wala nga pakiyan eh. Yung pa kaya yung nandun sa giyera, naku po, huwag kayong papalin lang sa mga Duterte na to. Ito po yung drama lang nila para kunyari, sila concern. Diba? Pero in reality, hindi naman talaga. Pasarap buhay lang. Okay, kung talagang gusto niyong tulungan, may private jet naman siguro kayo dyan, Baste. Yung tatay mo, si Kibuloy, gamitin nyo. Punta kayong Middle East. Ha? Kayo na lang pumunta doon. I-rescue na yung mga DDS doon. Hindi po ginamitan ng utak. Sa totoo lang. Hindi po ginamitan ng utak. So, ito, idugtong po natin itong mga pre. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe. Kalimbangin nyo na po yung bell button natin dyan. At ito po, idugtong natin itong mga Bisayang DDS na tirador ng saging. Ay, tirador ng saging tuloy. Sorry, nadulas yung bunganga. Jakitan lang natin to. Alright, ayan. Ito, ayan. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Tuloy po natin mga pre. Unya kay gagira naman ni Ron. Tanawa daw. Dito tayo. Simulan natin dito. Ayan, good evening mga kababayan. Kaunsa naman ni Ron nga. Bisayang magtagalog ka. Hindi ka ba marunong? Ako Bisaya din po ako, pero para mas makaintindi yung audience ko mga pre, tinatagalog ko na lang. Oo. 'Di ba? Pero ito, hindi ba marunong to? Naggira naman ning Israel ug Iran. No? Ning apil po ning US. Unsaon naman natin ni karon? Punta, lipad ka doon. Parang wala may gibuhat ang gobyerno. Wala daw pong ginagawa yung gobyerno natin. Anong gusto mo? Magpadala yung gobyerno ng private jet doon, tapos isa-sacrifice mo yung pilot? 'Di ba? Pati yung mga kapwa natin Pilipino, isa-sacrifice mo? Ganun ba? May bakbakan, may mga missiles, nagliliparan, tapos padala ka ng private jet dyan or airplane, no? Lalapag doon. Gusto mo ba yon? Sacrifice? Kung ako yung Pangulo, sige, magpapadala ako ng doon. Magre-rescue sa mga DDS. O DDS lang po i-rescue alam nyo bakit? Papayag akong ganun. Kung ako lang po yung Pangulo, papayag ako. Pero, kailangan sumakay si Baste doon. Ikaw, sasakay ka rin. Si Sara Duterte, sasakay. Yon. Kasi gusto nyo talagang i-rescue, di ba? Tapos, mga DDS, i-rescue nyo lahat. Huwag yung mga PBBM, doon na lang, magtago sa safe na lugar. Mga DDS lang. And then, pag sumabog yung sasakyan nyo, suluhin nyo. Magsulo kayo. Sulo lang kayo. Unya, Mr. President, unsa man atong buhaton karon sa mga OFW nga murag naipit naman sila karon sa giyera? Mag-teleport ka doon.
Murag wala man tayo ginabuhat, sir. Wala naman daw, parang wala naman daw ginagawa yung ating Pangulo, mga pre. 'Di ba? Kahit pagustuhin po ng Pangulo, oo, na ma-rescue yung ating mga kababayan doon sa Middle East, no? Eh, kung wala na pa namang, kailangan kasi ng communication, eh. 'Di ba? Kailangan ng communication. Hindi naman pwede basta-basta magdesisyon po yung ating Pangulo na, lumipad na kayo doon. 'Di ba? Puntahan nyo na yung mga, dyan, yung mga naipit sa giyera. Pwede ba yun? Hindi po, kailangan ng communication yan. Mahabang proseso yan kasi siyempre, kailangan yung mga OFWs na yan magkita-kita sa isang lugar. Hindi naman po pwede na pupunta ka na lang dun sa lugar na yan, sa kung saan may giyera, tapos bahay-bahayin mo sila. Iisa-isahin mo. Ay, na hindi nag-iisip ang puti. Kaluoy sa atong mga kababayan sa Israel ug Iran. Luoy kaayo, wala ba tay buhaton para lang makapauli sila dire? I know nga daghang OFW nga dili mo uli, pero at least makita lang nila nga naay ginabuhat ang gobyerno. So tinuturuan mo pa yung Pangulo, yung gobyerno. Mas magaling ka pa sa gobyerno. 'Di ba? So, yung ibig mong sabihin, gusto mo na magdrama na lang yung Pangulo, at least may makita, ganon. Ganon ba? Gawa na lang ng drama, ganon. Tuturuan mo pa yung Pangulo, bobo talagang Bisaya to. Murag nangurog naman ka, sir. Murag nangurog na ka. No? Muna'y ginaingon nga, unaha ang pangawat ninyo, unaha ang kawatan ninyo ng kwarta sa flood control, daghan kayo mong gipangawat unya wala mo'y mabuhat para sa atong mga OFW. Kung usaping nakawan kasi, sa tingin ko at kung pagbabasihan natin yung investigasyon, no, sa Senado, okay, panahon pa lang ni Digong may nakawan na sa flood control. Uulitin ko na naman, paulit-ulit po to. Pumaldo si Diskaya sa panahon ni Digong, 2016 pa lang. Diba? Paldo. So, pag upo ni PBBM, nandiyan ang mga buhaya nakapaligid na sa kanya. Diba? Kaya nga nagpapaimbestiga yung Pangulo eh. Ganun lang kasimple. Ganun lang. Eh kung kayo may mga pera naman siguro kayo, may mga private kayong sasakyan, DDS lang yung yung tulungan nyo doon mga DDS lang. Wag nang idamay pa yung mga sumusuporta sa administrasyon. In case na sumabog man yung sasakyan nyo, tamaan ng missile doon, edi kayo yung mamamatay. At least di kayo hindi kayo makakadamay ng mga loyalista. Dili jud mo kapadalag mga libreng eroplano para mapauli sila para ma-safe para unahon ang ilang kinabuhi pa. Dili lagi pwede. Para ma-safe sila. Unya kay gagira naman ni Ron. Nagira man ni Ron. Tanawa daw. Nya kusog pa jud kay mo makipag-away sa China, unya bubahan sa China diri nang mamatay kang tanan. Bobo talaga. Mind conditioning yung ginagawa nyo noon. Kasi sinasabi nyo na nakatutok na yung missile sa Pilipinas, missile ng China, ano ba yun? Ballistic missile ba yun? Yun pa yung isa sa pinapakalat ni Aimee Baba. Hanggang ngayon, wala naman. Yung sinasabi nyo, gigirahin tayo, wala naman. Yung China, okay, hanggang pananakot lang yan sila. Ayaw naman talaga nila ng digmaan. Kasi once sinimula nila yung digmaan, yung kanilang pinaghirapan dyan sa kanilang lugar, mawawasak yan. Diba? So, ayaw nila ng giyera, pero malakas silang manakot. Ngayon, hindi kasi pwede. Kaya nga may gobyerno tayo, kaya nga may pangulo tayo, dahil siya yung mag-guide sa ating bansa. Pinili kasi yan ng taong bayan para siya yung mag-guide sa bansang Pilipinas sa mga tao. Diba? Siya yung mag-guide. Hindi yung ikaw mismo na tao ka, tuturuan mo pa yung pangulo, bobo ka. Ang pangulo, kaya nga pangulo Diba? Kaya nga Pangulo, dahil yan yung mag-guide, yun yung magdidesisyon kung ano yung ikakabuti ng bansa. So, kailangan natin sumunod, wala tayong magagawa. Kung ano man desisyon
ni PBBM, wala tayong magagawa kundi sumunod. Hindi yung kontra ng kontra. Ha? Kasi halal ng taong bayan yan. Respeto naman, bobo ka. Bakit nyo binuto kung hindi pala kayo susunod? Diba? Tanga-tanga. Mao na ginaingon nga bugo, no? Talawan ang inyong presidente. Alawan na yung presidente. Tapos, na-imagine ko tuloy, nung hinamon si Digong ng barilan sa Luneta at Baste, walang Digong na nagpakita. Lumiit yung itlog. Ay, nako. Hindi kasi porket may gera doon, basta-basta ka na lang susugo doon, magpapadala ng eroplano, matapang ka na, ganon. Gamit-gamit din ng utak. Ha? Utak, strategy ba? Ano yung strategy natin? Hindi yung sugod lang ng sugod, walang plano. Ang ina nito. Walang utak talaga. Ginoo ko. Nascam ra ba minimo, sir? Ay di uto-uto ka. Uto-uto ka, na-scam ka pala eh. Buti pa ako, hindi ako bumuto kay Sara. Na-scam ka. Isa lang ibig sabihin yan, uto-uto ka. Diba? Sa laki ng katawan mo yan, sa laki ng mukha mo, maliit pala yung laman ng utak mo, na-scam ka, di uto-uto ka. Diba? Sir Ballpoint man, any reaction mo sa post ni Peebles Talakera na muntik na daw ipapatay si Ramil Madriaga tapos nung di nagtagumpay, ikinasuhan naman ng perjury. Bibigyan ko pa po yan ng reaction, di ko pa po nakita yung kay Peebles. Siguro mamaya isusunod ko after ng live ko mga pre. Nascam ra ba jud minimo kay kun dili lang tungod kay Sara, dili bidyo ka na mo suportahan. Di inuto ka rin ni Sara. Kung ganun pala yung ibig mo sabihin, hindi ibig sabihin ginago ka rin ni Sara. Inuto ka. Diba? Uto-uto ka. Pati si Sara uto-uto. Ganun lang. Hindi, kung uto-uto ka, si Sara uto-uto, sinong matalino? Di si Pangulong Bongbong Marcos. Imagine na isahan kayo ng Pangulo? Naisahan kayo ni PBBM? Naisahan kasi, kiniklaim nyo talaga na ganyan, na kayo ay nalinlang or na kumbaga, kung ano yung sinabi ni Sara Duterte, sunod-sunuran lang kayo, mga asong ulol pala kayo. Diba? Ibig sabihin, mga uto-uto kayo! Ganun lang kasimple. Diba? Sunod-sunuran ka pala, bulldog ka pala yun. Kung suporta ba jud minimo? Tibuok pamilya na ako, relatives na ako, ako ang mga empleyado lahat ng empleyado mo, relatives mo, lahat ng mga yan, uto-uto, pare-pareho kayo. Diba? Bakit kayo nagpa-uto? Sus Mariusip naman. Mahiya ka naman. May mga empleyado ka. Ano yan? Damay-damay? Sa kabubuhan? Ay, shoutout po kay kay Lorna Matipo. Salamat po sa iyong pa-flood control project dyan. Salamat po sa blessings. Ayan. Tuloy po natin mga pre. Ning boto begid sa imuha. Kay gidala bedyo ka ni Sara. Talaga? Si Sara yung nagdala? O si Sara yung lumapit? Sir, pag mapatunayan ko sa'yo na si Sara Duterte yung lumapit, puputulin mo ba yung itlog mo? Yung itlog mo, puputulin mo ba? Or gigilitan mo ba yung liig mo? Kapag wala akong may pakitang video, ako ang gagawa sa sarili ko. Kapag may pakita ko, kahit itlog mo na lang, ibitin natin yung itlog mo. Habang yung ulo mo nasa baba. Payag ka ba? Ako, matapang po ako magsalita ng ganito kasi alam ko may ebidensya ako. Hindi po ako magsasalita ng ganito kung wala akong ebidensya. Hindi naman ako tanga para ganun. Payag ka ba? Ganito na lang para hindi masakit. Kapag napatunayan mo na si PBBM yung lumapit kay Sara Duterte, di talo ako. Ngayon, kapag mapatunayan ko na si Sara Duterte yung lumapit kay PBBM, sasapuk-sapukin ko yung ulo mo. Sa harapan mismo ng pamilya mo. Payag ka ba? Hindi, kung papayag ka lang,
Mamaya, ikukontent pa rin kita sa Facebook. O kung papayag ka, tatadyak-tadyakan kita sa harapan ng pamilya mo at empleyado mo. Eh kung papayag ka lang naman, kung hindi ka papayag, o edi sinungaling ka. Diba? Ganun lang kasimple. Puslan man nga imong gibiyahan si Sara o imong gitraidor, Uslan man na iniwan daw ni PBBM si Sara Duterte at tinraidor pa ni PBBM, di ba? Sino ba kasi yung umalis? Ha? Sino ba yung umalis? Di ba si Inday Sayad Lustay Duterte, also known as Mary Grace Piatos? Siya yung umalis Oh, bakit binaliktad mo? Bakit kasi binaliktad mo? Sus Mariusip. At sino ba kasi yung unang nanira? Di ba yung mga, ano na yan, pautog rally? Pautog rally, nagsimula kayo ng pautog rally. Oh, si Digong yung nangunguna, sila Baste. Ginagago nila si PBBM kung ano-ano yung mga sinasabi. Ang Pangulo, tahimik lang, sinasabi niyong weak leader. Oh, hindi sumasagot yung Pangulo. Pero kahit tahimik yung Pangulo, durog pa rin kayo, nasasaktan kayo. Ha? So, sinong weak? Sinong pikon? Oh. abay. Okay ron tag mo traidor ka kung nagtrabaho gyud ka. Oh. So, si Sara, si Sara kasi yung may trabaho dito Nagtatrabaho dito Si PBBM, ang daming proyekto, may pabahay. Oh. May walang gutom program. Oh. May libreng internet sa buong bansa. Hindi pa man lahat, pero unti-unti na yan. Diba? At marami pang iba. Ay si Sara Duterte, anong nagawa? Ano? Lakwat siya. Lakwat siya yung ginagawa ni Sara Duterte. Amnesia, wala siguro tong utak. Wala daw nagawa si PBBM Oh, ngayon papalag ka na naman. Papalag ka ba sa akin? Padamihan tayo ng mga siyempre, sasabihin ko sa'yo anong mga proyekto ni PBBM. Ikaw naman, sabihin mo. Anong ambag ni Sara? Pag mas marami akong napatunayan, edi sasampal-sampalin kita sa harapan ng pamilya mo with tadyak pa. Sa harapan ng empleyado mo. Ay na, hindi nag-iisip. Kaya mga pre, ano reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong mga kanya-kanyang komento. Ayan siyempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin dito sa ating social media. Sa ating, siyempre, YouTube channel mga pre. Ayan, next topic po tayo mga pre.